Basta DDS talaga laging nagbabanta. Sino po ang nagbabanta ngayon? Ito pong abogado ni Mike Defensor na si Attorney Ferdinand Topacio. Binabantaan niya po si NBI Director Melvin Matibag na kakasuhan daw po ito. Ano ang basihan? Kasi ayon kay Ferdinand Topacio, abuse of authority at harassment daw po ang ginagawa nitong si NBI Director Matibag kaugnay po ng mga pag-i-issue ng subpoena sa kanyang kliyente na si Mike Defensor. Pero ano ba ang pinagmulan talaga? Bakit meron pong issuance ng subpoena dito po kay Mike Defensor? Noong June 4, 2026, ibinalita po ng News 5 ang subpoena nga po na in-issue ng NBI para kay Mike Defensor. Nakalagay po dito, subpoena versus Defensor. Naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng akusasyon ng kamag-anak ng isa sa 18 Marites na sinuhulan umano ni Defensor ang mga dating sundalo. Pinatatawag si Defensor sa Office of the Special Action, ngayon po yon June 10, kaugnay ng investigasyong isinasagawa ng NBI. Pero ano ang nangyari dyan? Hindi po yan dumalo si Mike Defensor bagkos yung abogado niya na nagbabanta ngayon na si Ferdinand Topacio. Before natin puntahan yon, ito po yung sinumpaang salaysay ng isa po sa 18 Marites. Yung manugang po nito nagbigay po ng sinumpaang salaysay sa NBI. Basahin ko po ang nilalaman ng sinumpaang salaysay po na ito. Pakibanggit ang inyong pangalan, bla bla bla. Winidheld naman po dito sa balita yung pangalan ng tao. Bakit nandito ka ngayon sa tanggapan ng NBI Special Action Unit? Para kusang magbigay ng salaysay tungkol sa aking mga nalalaman sa paglahok ng aking, hindi po binanggit yung pangalan, na si isang miyembro ng kanyang grupo na tinatawag na 18 Marites. Pero Marines po nakalagay dito, matawagin na lang natin Marites. Ukol sa mga aktibidad ng nasabing grupo na ito. Sabi mo, biyanan mong lalaki si pakilpaliwanag ang sinasabi mong relasyon na ito. Kinakasama ko ang na si blank na ang palayaw ay blank, 10 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Nagkaseremonya kami na parang kasal sa ilalim ng blank pero hindi rehistrado ang aming kasal. May isa kaming taong gulang, siya ang nag-iisang blank. Kamusta ang personal na relasyon nyo? Hindi po binabanggit yung pangalan ng kanyang biyanan, ano? Sino kaya doon sa 18 Marites yun? Mabuti ang aming samahan, magbiyanan. Madalas kaming magkwentuhan, lalo na tungkol sa kanyang nag-iisang apo. Ano ang alam mo ukol sa kinalaman ng iyong biyanan sa grupong 18 Marines o 18 Marites? Alam ko na isa siya sa mga miyembro nitong 18 Marites, kasama ng kanyang mga dating kasamahan din sa trabaho, sa ilalim ng dating congressman na si Saldico. Bago matapos ang taong 2025, nabanggit niya sa amin ni Blanc na lalabas nga daw sila ng grupo niya sa publiko upang magsalita tungkol sa mga nalalaman nila sa mga aktibidades ni Saldico at mga tauhan nito na may kinalaman sa korupsyon sa gobyerno. Matapos noon, napanood nga namin sa telebisyon at internet yung mga naging press conference ng 18 Marites at sinubaybayan namin ang mga pangyayari ukol dito. Nabanggit ba ng biyanan mong lalaki na si Blanc kung bakit sila lalabas sa publiko para magsalita ukol sa korupsyon ni Saldico? Opo. Ang sabi niya ay wala naman daw pong mawawala sa kanila. Dahil magsasabi lang daw po sila ng kanilang mga nalalaman. At bibigyan daw po sila ng pera na siya namang malaking tulong sapagkat nga wala na silang mga trabaho ngayon. Magkano ang pera na ibibigay daw sa kanila at ano ang kapalit nito? Ang pangako daw po sa kanila ay bibigyan sila ng halagang 5 milyong piso para magsalita sa publiko at pumirma ng affidavit. Sino daw ang magbibigay sa kanila nung pera? Winidheld po ang pangalan dito. Pero
alam naman natin na yung subpoena para kay Mike Defensor ay kaugnay ng akusasyon ng pagbibigay ng 5 milyong piso. Kaya kahit hindi na winidheld, alam natin na si Mike Defensor ang tinutukoy po dito. In short, mga tol, ang akusasyon ay nagbigay di umano each o magbibigay each si Mike Defensor di umano ng 5 milyong piso kapalit ng testimonya ng bawat isang 18 marites po na ito. Pero ang masaklap sa kanila kasi nasa halagang magkano lamang ang naibigay? 700,000 pesos. Ito po, ayon sa aking biyanan, hindi daw po binigay ang kabuuan ng pinangakong pera at sa kasalukuyan ay halos 700,000 piso pa lamang ang naibibigay sa kanila. Kulang pa ng mahigit sa 4 na milyon kung totoo. Ito pong sinasabi dito ng manugang ng isa po sa 18 marites. At kaugnay niyan, binasa po natin yung subpoena kanina ng NBI para kay Mike Defensor. Pero hindi po nagpunta si Mike Defensor bagkos ang nagharap sa NBI ay si Attorney Unano. Ay, bakit ko ba nasabing Unano? Hindi po Unano. Naalala ko kasi yung sinabi ni Melvin Matibag, Director Melvin Matibag, na malaking tao itong si Attorney Ferdinand Topacio. Pero nung nagkita sila ni Attorney Jesus Palsis, parang Unano. Sorry, patawarin niyo ako mga PWD. Hindi ko po nais manghamak, no? Ako po yung humihingi na ng paumaning kagad. Nadala ako ng aking emosyon sa pang-aasar dito po kay Ferdinand Topacio. Hindi ko pala dapat sinabi na Unano, no? Kasi marami tayong mga kababayan na Unano, maliliit na tao. Kaya patawarin niyo ako, mga Unano po nating kababayan. Hindi ko po nais na laitin kayo. Nabibwisit lang talaga ako dito kay Attorney Ferdinand Topacio. Balik na po tayo dito. Patawarin niyo ako, mga tol, ha? At nakapang-alipusta ako sa mga kababayan nating maliliit na tao. Ngayon, ito ngayon yung sinasabi nito pong si Attorney Ferdinand Topacio. Pakinggan po ninyo, mga tol. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang-halata naman po na itong patuloy na pagsampina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung sampina ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste ito eh. Ito rin yung sampina na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasampina? Sinampina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na dun sa Blue Ribbon Committee. So ano pa bang problema? Mukhang hindi nauunawaan ni Attorney Ferdinand Topacio yung pinagkaiba noon at ngayon, ano? Kasi malinaw na noon hindi siya iniimbestigahan. Dahil ang iniimbestigahan yung asawa. No, si Mike Defensor walang investigasyon na isinasagawa kasi wala naman siyang kaugnayan. Yung asawa pinatawag kasi yung sasakyan na ginamit ay nakarehistro sa asawa ni Mike Defensor. Pero iba po ang sitwasyon ngayon, may akusasyon na 5 milyong piso di umano ang ibabayad ni Mike Defensor sa bawat miyembro ng 18 Marites. At nang tinanong ito kay Mike Defensor, partikular sa interview sa kanya, nitong si Ted Filon, hindi po yan tinanggi ni Mike Defensor. Bagkos, ang sinabi niya lamang kay Ted Filon, hindi bawal ang tumulong sa 18 Marites. Kahit nga daw po magbigay siya ng pera dyan, dahil pera niya naman, hindi naman po coming from public funds, ay hindi naman daw po bawal. Anyway, yan ang paniniwala nitong si Attorney Ferdinand Topacio no? At dahil po doon, nagbabanta sila. Matibag, posibleng sampahan ng reklamo ng kampo ni Mike Defensor. Pinag-aaralan ng kampo ng dating kongresista na si Mike Defensor ang paghahain ng reklamong abuse of power at harassment laban kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ayon kay Attorney Ferdinand Topacio. Nauna nang sinabi ni Matibag na tumanggap umano ng tig 5 milyong piso mula kay Defensor ang 18 nagpapakilalang bagmen ni Saldico bilang suhol kapalit ng kanilang testimonya.
tungkol sa flood control scandal. Gawin na lang nila, no? Kung sa tingin nila may nalabag na batas at abuse of power or harassment ang ginagawa ni Attorney Melvin Matibag, gawin na lang nila. After all, bahagi po yan ng pagiging law enforcer. Kasi marami talagang mga naging trabaho si Attorney Melvin Matibag sa kanyang pamumuno ngayon dyan sa NBI na nagresulta talaga sa napakaraming accomplishment ng NBI. At hindi natin makakalimutan yung nangyari noong April 21, 2026. Balikan po natin iyon mga tol sa aking alaala na lamang. Anong meron? Ni-raid po ng NBI sa pangunguna ni Attorney Melvin Matibag ang isang KTV bar, pangalan ay Chicago, dito po sa amin sa Pasig City, specifically sa Julia Vargas Avenue, diyan po sa Barangay Ugong, Pasig City. Ang sistema, ito po ay inirereklamo sa di umano'y trafficking in person at prostitution din. Kaya naman sa pamamagitan po ng isang entrapment operation, no? Nagpadala ng ahente ang NBI doon at ginawa po yung kaukulang transaksyon. Pumasok, nag-occupy ng isang silid at doon nakipagtransaksyon sa mga babae at yun na nga po, sa pamamagitan po ng joint effort, collaborated law enforcement approach ng NBI, ng Philippine Center on Transnational Crimes, ng Department of Justice, ng DSWD, Division Office dito sa City of Pasig, ang Division Health Office ng City of Pasig, sama-sama sila ni raid at positibo, no? Hindi lamang 'yon, sapagkat yung karatig po na lugar nito katabi na tinatawag na Blue Diamond Hotel ay napatunayan din pong may operasyon sila na may ugnayan sa isa't isa. At sa pag-iimbestiga na isinagawa ng NBI, na-rescue po ang 54 na mga kababaihan, ilan po diyan menor de edad, mga single mom, na kinakalakal sa lugar po na iyon, no? Human trafficking. And dahil po doon, sa pag-iimbestiga further ng NBI, napag-alaman na ang asawa ni Mike Defensor at ang anak nito ay di umano'y kasabwat dahil sila yung nagmamay-ari, ipinagpapalagay sa reklamo na alam nila yung sitwasyon at wala silang ginawa. Kaya yung dalawa po ay sinampahan together with other arrested individual and yung mga at large ng kasong qualified trafficking in person, no? Kaya kung ito'y aakyat sa korte, definitely wala pong piyansa yon sapagkat ang kaparusahan po ng qualified trafficking in person ay life imprisonment. At sinabi din po ni Director Matibag, we do not know now kung ano yung naging development, na posible din daw pong makasuhan sa circumstansya na yon ito pong si Mike Defensor. Yan po yung mga pinag-ugatan marahil kung bakit ngayon itong si Mike Defensor at ang kanyang kampo galit na galit kay Attorney Melvin Matibag. Kasi for so many years, hindi po nagagalaw yung establishmento na yon since ito po ay naitatag, kung hindi ako nagkakamali, panahon pa ng Duterte administration. Although, sabi nila, nagpalit na daw po ito ng pangalan o ng kung sino man ang nagmamayari. Kasi yun yung sinasabi ni Mike Defensor Hindi na daw po nila yun pag-aari. Pero ang ipinapakita ng NBI, pag-aari pa rin nila yung establishment. Yung mismong pinaggagawan ng di umano'y trafficking in person and prostitution to be more specific. At doon na nga nag-ugat yung patuloy na pag-atake ng kampo ni Mike Defensor, lalong-lalo na itong si Attorney Melvin Matibag ay aktibo po sa mga pag-aresto. Partikular na rin sa mga ibang supporter ng mga Duterte. No, kung matatandaan po ninyo, inaresto po ng NBI ito pong hindi pala si Jason si Jace, tama. Si Jason sa pala ay inaresto ng NBI. Tama ba mga tol? Baka
Nagkamali ako sa pagkakaalala ko. Pero i-correct nyo na lang ako kung mali ako, no? Yon, inaresto po ng NBI si Jay Sonsa na isa din pong kilalang Duterte supporter. And gigil na gigil talaga sila dito kay Attorney Melvin Matibag. Pero kung titingnan po ninyo mga tol, nagtatrabaho lang naman si Melvin Matibag, no? Kung titingnan po ninyo yung kanyang accomplishment, particular yung 100 days ng kanyang pamumuno diyan po sa NBI, wala pa po sa 5% o baka wala pa nga sa 2% ang mga kaso na may kaugnayan sa mga Duterte supporter katulad po nitong si Mike Defensor. Meaning, hindi po, salamat at tama po tayo, hindi po politika ang nangyayari. Ito po ay isang lehitimong police operation or law enforcement operation na pinangungunahan po ng NBI. It happens lamang na ang naging mga affected individual ay katulad ng pamilya nitong si Mike Defensor. Okay? Now, punta po tayo sa kalagayan ngayon sa Senado. No? Patuloy pong iginigiit nitong si Sherwin Gatchalian at nitong si Alan Peter Cayetano na illegal ang ginawa po ng majority noong June 3, no? Partikular yung pagdedeklara ng mga posisyon na bakante. At kine-question nila na hindi daw po sapat ang 12 numero para po makuha yung tinatawag na quorum o majority. Pero ito po sa infographics na ibinahagi ng GMA News, nakalagay po dito, pwede bang magkaroon ng quorum kahit 12 senador lang ang nasa plenary hall? Ayon sa Senate journals, nangyari na ang 12 member quorum sa Senate sessions. Ano-anong pagkakataon ito nangyari? Basahin po natin. Senate sessions with 12-member quorum. The Senate session on June 3, 2026 is not the first time that the upper chamber declared a quorum with 12 senators present. Hindi po yun ang kauna-unahang pagkakataon. Based on the Senate journals, the practice happened at least 7 beses sa nakalipas po na panahon mula 2008 hanggang 2015. At ito po, isa-isahin po natin. Noong May 21, 2008, meron pong Senate sessions na 12 lamang po ang present. Noon ay senador na sina Benigno Aquino III, Joker Arroyo, Rodolfo Biazon, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Chis Escudero, Gregorio Hunasan, Panpilo Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Aquilino Pimentel, and Manny Villar. Sa present Congress po ngayon, ang mga nandoon na 12 ay si Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Panpilo Lacson, Lito Lapid, at saka si Francis Pangilinan. Noong February 11, 2009, at nagtataka tayo kay Alan Peter Cayetano, bakit niya kine-question ito ngayon samantala noon hindi nila kine-question? Ang present ay noon ay Senador Benigno Aquino III, Joker Arroyo, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Juan Ponce Enrile, Chis Escudero, Gregorio Hunasan, Panpilo Lacson, Loren Legarda, Aquilino Pimentel Jr., Mar Rojas at Juan Miguel Zubiri. Ang present na kongresista sa ngayon noon ay senador ngayon noon ay si Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Chis Escudero, Ping Lacson, Loren Legarda at saka si Juan Miguel Zubiri. Noong September 29, 2010, ang mga senador na 12 para magkaroon ng quorum ay si Senators Edgardo Angara, Joker Arroyo, Alan Peter Cayetano, pangalawang beses na, Jinggoy Estrada, pangalawang beses na, Juan Ponce Enrile, 3 beses si Chis Escudero, Gregorio Hunasan, Lito Lapid pangalawa, Loren Legarda pangalawa, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Tito Soto, at pangalawa ulit si Juan Miguel Zubiri. No? Noong May 8, 2012,
Ang mga senador na present sa 12 member quorum ay sina Edgardo Angara, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Chis Escudero, Gregorio Hunasan, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Loren Legarda, Aquilino Pimentel, Vicente Soto, Antonio Trillanes Deport. Noong May 15, 2012, sina Edgardo Angara, Joker Arroyo, Pia Cayetano, Franklin Drilon, Jinggoy Estrada, Juan Ponce Enrile, Teopisto Gingona III, Gregorio Hunasan II, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Pangulong Bongbong Marcos, Vicente Soto. Noong May 5, 2015, Bam Aquino, Pia Cayetano, Franklin Drilon, JB Ejercito, Chis Escudero, Gregorio Hunasan, Lito Lapid, Pangulong Bongbong Marcos, Sergio Osmeña, Aquilino Pimentel, Vicente Soto, Cynthia Villar. Noong June 2, 2015, Senators Juan Angara, Bam Aquino, Nancy Binay, Franklin Drilon, JB Ejercito, Chis Escudero, Teopisto Gingona, Gregorio Hunasan, Loren Legarda, Sergio Osmeña, Aquilino Pimentel, Vicente Soto. Nakita ninyo mga tol, hindi lamang po nangyari ito noong June 3. Ilang beses nangyari? Napakaraming beses. Napakaraming beses yung mga binasa po natin kanina. Tapos nandoon sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Jinggoy Estrada. Ngayon, porket sila yung minority, questionin nila yung 12-member quorum. At syempre, kung gusto talaga nilang panindigan na sila ay tama, dapat iakyat nila yan sa Korte Suprema. Pero, kamusta ang leadership dyan sa Senado ngayon? Nanindigan si Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na iisa lamang ang Senate President Pro Tempore. No? There's only one Senate President Pro Tempore. There's only one designated Acting Senate President. Therefore, gagampanan natin yung ating trabaho. Pinamumukha ngayon sa inyo ni Senador Sherwin Gatchalian na siya ang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President at gaganap sa kanyang trabaho. Sa balita po na ito ng News 5, mandato ni Gatchalian, muling iginiit ni Senator Win Gatchalian na siya ang lehitimong Senate President Pro Tempore at Acting Senate President. Kasunod ito ng mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na silang dalawa na lang ang pipirma sa mga utos sa Senado. Talaga to si Alan Peter Cayetano. Tiniyak din ni Gatchalian na gagawin niya ang kanyang mandato sa Senado. Sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operasyon ng Senado at coordination with the House of Representatives and other agency. Saad po ni Senator Win Gatchalian. At kaugnay naman po ng threat sa Senado, pinagpipilitan itong si Alan Peter Cayetano na hindi daw po sila in-inform. No? Sabi dito ni Alan Peter Cayetano kahapon, if the threat is credible, then every senator, every member of the secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Why was this information shared with some senators and not others? Ano ang sagot sa naging press conference kanina nito pong si Senator Sherwin Gatchalian? We informed through the memo. Iyan ang naging sagot ni Senator Win Gatchalian sa pag-question ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit hindi sinabi sa lahat ng miyembro at empleyado ng Senado ang umano'y security threat na naging dahilan ng pagpapatupad ng work from home setup sa institusyon ngayon June 10 at June 11. Kung kailan dapat isasagawa ang susunod na Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Sa isang Facebook post noong Martes, June 9, sinabi ni Cayetano na kung totoo raw ang umano'y security threat sa Senado ay dapat ipagbigay alam ito ni Gatchalian sa lahat ng miyembro at empleyado ng Senado. Pero malinaw naman mga tol na may memo. Mahigit sa 2,000 ang empleyado ng Senate of the Philippines. Alangan naman individual ang sasabihin sa kanila yon ng Acting Senate President. Ang problema dito kay Alan Peter Cayetano, ayaw niyang tanggapin na ang namumuno na ngayon sa Senado ay si Sherwin Gatchalian. Kaya marahil hindi niya tiningnan yung memo. Ngayon, puntahan po natin yung naging press conference kanina ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. I think I'm the next in the... Yes, RG. Okay, sir, I have 3 points lang. First question po,
This is regards to impeachment. Nag-send na daw po kayo ng notice of pre-trial to the parties and na-publish na po yung new rules sa Diaryo regarding the election of a presiding officer. Can you confirm this and can we get updates on the preparations for the trial? And kayo pa rin ba ang presiding officer? Yes, I signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial at ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order. At tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yung pag-preside, kayo prepared na rin kayo to preside? Yes, I'm preparing myself as we go along. So, ang importante naman dito ay yung Tuloy na mga tol ang impeachment trial ni Sara Duterte. Sinet na po sa June 18 yung pre-trial conference. Dito ilalatag yung mga ebidensya na kinakailangan sa bawat panig kasi ipinagbabawal po ngayon sa rules nila yung mga surprise evidence or witness. Dapat sa pre-trial pa lamang ilatag na lahat yan para wala na pong mga sorpresa. calendar ay may sunod. So yung publication ng new rule, yung in-approve ninyo last June 3, confirm na rin po yun? I believe na-publish yesterday sa newspapers. Okay. Yeah. Sir, my next point. The other day, nung Monday, si Senator Alan expressed concerns na yung pagbaba ng quorum from 13 to 12 noong June 3 may eventually lead to lower voting thresholds. Parang sinasabi niya, pwede daw ang mangyari sasabihin 12 lang pwede na makonvict sa impeachment or kahit yung sa chat-chat baka bumaba. Is it? Ang lakas man din lang ni Cayetano. Alam naman ng lahat na hindi pwedeng 12 makonvict na si Sara Duterte kung sakali. Malinaw na ang conviction ay dapat 2/3 ng Senado at yan ay bilang na 16. No? Pinakakalat kasi nila yung mga maling impormasyon para mag-alala yung mga tao, particular yung mga supporter ni Sara, na iwa-whitewash itong paglilitis. Pero hindi po totoo yun. Alam niyo ang katotohanan pa nga dyan, malabo talagang makonvict si Sara Duterte. Pasensya na, may mga nagre-react pa nga sa atin ng mga manonood natin, pinagagalitan pa ako Sabi nung isang manonood natin, bakit mo pinapalakas ang loob ng mga Duterte supporter sa pagsasabi na hindi makukonvict si Sara Duterte? Something like that yung kanyang mga sinasabi sa comment section. Tinawanan ko na lamang kasi mahirap makipagtalo kapag ganun ang direksyon na tinatahak ng isang manonood po natin. Ang punto ko lamang, opinion ko yon. Pangalawa, kung yun ang nakikita ko, karapatan kong sabihin dito sa aking programa yon. Bahagi po iyon ng malaya po nating pagpapahayag ng ating mga opinion. At ako'y naniniwala kasi talaga na sa kabila ng mga ebidensyang ilalatag laban kay Sara Duterte, ang mga tulad ng mga Duterte supporter senator, hindi na po talaga yan mababago pa ang isipan. Sina Robin Padilla, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, hindi na magbabagong isip niyan. Bongo, Bato de la Rosa, at dahil nga yung iba dyan wala, katulad ni Bato de la Rosa, Jingo Estrada, pagkakinulang sa 16 ang senador na boboto para i-convict si Sara Duterte, meaning kahit gaano kalakas ang ebidensya, acquitted siya. Ang punto na nga lang natin dito kung bakit ko po ito patuloy na tinatalakay ay para makita po nating lahat ang mga ebidensya. Ngayon, magtataka kayo, common sense, di ba? Bakit sa kabila ng kasiguruhan para sa kanila na hindi makokonvict si Sara Duterte, bakit pilit nilang inaantala ito o pinipigilan? Kasi simple lang ang sagot. Ang mga ebidensya na ito ang magmumulat hindi sa mga senador, kung hindi sa taong bayan, maybe some of the DDS. Pag nakita talaga nila ang laman ng bangko ni Sara Duterte na bilyon-bilyon pala, baka magbago pa ang isip ng mga yan. Pero wag na tayong umasa mga tol. I'm sorry to say that, no? Yun lang yung observation ko at opinion ko dyan. Is there any basis for that concern and do you agree na pwedeng mangyari yun? Ang aming discussion in the past, especially nung June 3 event,
is the Avellino case, yun ang ating basis. And at the same time, yung precedent, no? There are 8 times wherein 12 ang quorum ay 12 senators Yan na, binasa na natin yung kanina. Ha? lamang. No? So I sent a PR about this. So dalawa ang arguments natin dito. Yung Avellino case, wherein sinabi kung ang senator ay beyond the coercive breach of the Senate, pwedeng ibaba yung denominator sa pagbilang ng quorum. And at the same time, precedent, no? Hindi lang isa, kundi 8 beses ang quorum ay binaba yung denominator at 12 lang yung senators present. No? So, because of these two, pwedeng mag-constitute a quorum. Sir, so does it mean na pwede rin siya mag-apply sa impeachment or sa even sa charge? Ibig sabihin is pwede bang mas mababa sa 16 ang kailangan to convict? I have to study that. No? Dahil ang Although sinasabi ni Senator Wing Gatchalian na pag-aaralan niya, hindi kasi siya abogado. Ako naman din ay hindi abogado. Pero nakikinig po tayo sa mga legal expert. Malinaw na po sa mga legal expert ang interpretasyon ng konstitusyon na ang kinakailangang boto para i-convict si Sara Duterte ay 16. No less than 16. No? Kasi pwedeng maghigit, hindi pwedeng bumaba. At mismong prosecutor ngayon sinabi na yan. Si Congressman Terry Ridon sinabi niya na hindi pwedeng bumaba sa 16 na senador ang dapat pumabor for conviction para lamang mauwi ito sa conviction ni Sara Duterte. Kung 15 lamang ang senador na magko-convict kay Sara Duterte, acquittal po ang mangyayari. Regardless kahit si Senador Jinggoy Estrada hindi makaboto, si Bato de la Rosa hindi makaboto, o itong posibleng mga makulong sa susunod na panahon na si Joel Villanueva at iba pa na hindi makaboto. Wala na pong usapin yon. Again kasi baka umasa pa kayo sa sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian dito na pag-aaralan niya pa. Hindi po. Pakinggan po ninyo ang mga paliwanag dyan ng mga abogado at nagpapaliwanag tungkol po sa konstitusyon. Malinaw na 16 ang kinakailangan para po makonvict si Sara Duterte. Nag-uusapan lang naman natin ngayon ay constituting a quorum. So yung Avellino versus Cuenco only applies to quorum as Yes. far as concerned. Correct. Okay, on my third and last point, this is regarding yung ongoing security threat. I know that you ordered work from home arrangements today and tomorrow, but I also received word na may mga staff daw po. Sabi ni Lourdes Panangit, kahit malinaw na may evidence guilty siya, opo. Kasi alam niyo, ang senator judges, hindi naman po yan talaga mga typical na huwes na nakabase talaga sa ebidensya. After all, the impeachment process is a political process, no? It is a combination ng korte at kombinasyon ng politika, no? Korte at politika. Kaya kapag ka nanaig ang political aspect sa mga senador, wala tayong magagawa kung hindi tanggapin yan at bumawi na lamang po tayo sa susunod na halalan. After all, hindi pwedeng iapila ang desisyon nila. Once these senator judges decides sa impeachment ni Sara Duterte, yan ay with finality na. Hindi na yan pwedeng iapila pa, hindi na pwedeng iakyat pa sa korte. Final po yan and executory. No? Kaya tayo, ako in particular, babawi ako sa 2028. No? Kung hindi makonvict si Sara Duterte, sisiguraduhin ko na yung mga senador na re-electionist na bumoto pabor para sa kanya, hindi ko iboboto. Ganun po yon. Pag-asa ba ang ombudsman? Mukhang malabo din kasi may question din dyan eh. No? Ang basihan kasi, hindi mo pwedeng ipakulong, di umano, that is the legal question, na hindi pa rin po alam kung ano ang mangyayari, ang vice-presidente. Kasi pag pinakulong mo ang vice-presidente, nire-remove mo siya sa office. Ayun yung mga arguments. Pinaliwanag na yan ni Ombudsman Boyeng Remulla.
Kaya hindi sila makatake action sa criminal case ngayon ni Sara Duterte. Di ba? May criminal case recommendation si Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Pero hindi nila magawa kasi iniintay pa nilang matapos itong impeachment. Eh ang problema pag natapos ang impeachment, tapos acquitted si Sara Duterte, paano mo ngayon sasampahan niya ng reklamo sa korte kung eventually magiging question of law kung ito po ba ay pwedeng i-implement kay Sara Duterte kung mapatunayan siyang guilty. No? Kasi malinaw na ang presidente hindi pwedeng sampahan ng kaso. Malinaw din na ang vice-presidente pwedeng sampahan ng kaso, pero hindi malinaw sa ating konstitusyon ayon sa pagpapaliwanag ng mga eksperto dyan kung pwede mo bang ikulong ang vice-presidente. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Po yung mga senador ng kabilang kampo na hindi raw po pinapapasok ngayon or nahihirapang pumasok. Is there any basis or any instruction along those lines? Well, as a general rule, ay work from home ang ating ini-implement because of the security threat nga. Only on a case-to-case basis lang inaalaw ng USAA. For example, yung finance and admin, no? Dahil yung sweldo natin, RG, is every week. Yes. Nalaman ko na every week ang sweldo, so they have to come in and process it every week. No? So tomorrow, mag-release na ng sweldo, so that's why they have to come in. So on a case-to-case basis, inaalaw ng USAA. So it doesn't discriminate between whether it's your staff ng allies ninyo. Wala tayong tinitingnan kung majority, minority, or Senate employee. Ang importante naman dito ay merong coordination as well as valid grounds to come in. Okay, thank you very much po, Senator. Thank you, RG. Yan, tuloy-tuloy lang tayo Hi, makinig. Sen. Good morning. Hi, Lester. Yes. Sir, tatlong Andrea. points lang. Leadership, impeachment, and security issues. Unahin ko na siguro yung sa leadership issues. Sir, may on your part or on the part ng bagong majority, may efforts ba para may assert yung pagiging acting Senate President po ninyo? Magpapatawag po ba kayo ng isang all senators caucus? Paano kung babanta niya sa ating, siguro tinutukoy mo yung pagbabanta niya sa ating Pangulo. O tingnan nyo ngayon kung ano nangyari. Ang tagal lang nakabinbin sa Department of Justice, di ba? Wala pa ring resolusyon yung grave threat na isinumite ng NBI. Kasi nga, meron po talagang constitutional question, no? Sana makonvict si Sara Duterte para umusad lahat ng kriminal na kaso niya. Kaya alam ninyo, hindi ako naniniwala na magre-resign si Sara Duterte. Sinasabi nung iba, magre-resign si Sara Duterte, malabong mangyari yun. Hindi magre-resign yan kasi the moment na mag-resign si Sara Duterte, i-open niya ang sarili niya sa samut-saring kaso. Magpo-proceed yung grave threat na isinampa ng NBI sa kanya at yung mga rekomendasyon mula sa House of Representatives para sa mga kasong plunder, bribery, perjury, falsification of public documents, and plunder. No? Yan yung mga recommendations ng House of Representatives. Uulitin ko, sa aking opinyon, ordinaryong opinyon at paniniwala, hindi magre-resign si Sara Duterte dahil pag ginawa niya yon, mawawala yung protection niya. Vice-presidente siya, still pwede siyang sampahan ng kaso, pero ang tanong, pwede ba siyang ikulong pagka mapatunayan na guilty siya? Sabi ng iba, hindi pa pwede dahil the only thing na pwedeng i-remove from office ang vice-presidente ay sa pamamagitan po ng impeachment. Okay? Tuloy po tayo dito. Para once and for all, malinawan talaga na kayo po yung susundin doon sa lahat ng But mga... Dexter, pinakamalinaw ay itong operational management and operational control ng Senado. Nasabi ko nga kanina na Land Bank already completed the transfer of signatures. So, pumaperma na tayo ng cheque. Yan ang malinaw ngayon. Ang kinilala na rin ng Land Bank para makasahod itong mga empleyado ng Senado, kasi yun ang inaalala. Ayon sa pakikipagpulong ni Senator Sherwin Gatchalian sa mga empleyado ng Senado, nag-aalala sila sa kanilang magiging sahod. Baka magkanda delay o ma-hold dahil hindi alam kung sino ang pipirma. Pero malinaw na ngayon
Dahil ang kinilala na ng Land Bank ay si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. In short mga tol, wala na sa kapangyarihan talaga itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pilit niya na lamang pinaniniwala ang kanyang sarili na siya po ay still the Senate President. Ano pong masasabi ninyo dito sa ating topic? Paki-comment nyo na lamang po sa chat area. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.